Nako, mga sangkay, alamin po natin itong malaking pasabog ni General Torre. Tungkol po dito, mga sangkay, sa mga nawawalang sabungero. Hello, what's up mga sangkay? Eto, tingnan po natin. Mukhang mayroon pong matinding isiniwalat itong si General Torre. Kilala po natin ang taong ito, mga sangkay, na talagang walang inaatrasan. Kahit po yung mga kilala, si PRRD, di ba? Siya po yung isa sa mga dahilan, mga sangkay, kung bakit naroon po yun sa The Hague. Ngayon, ito yung makakabangga niya, si Atong Ang. Ngayon, alamin po natin ano po itong kanyang malaking pasabog, mga sangkay. Bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.52 million subscribers na. Kaya naman kung hindi ka po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click yung bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto na. Pag-usapan po natin ito. Eto kasi, mga sangkay, meron pong pasabog si General Torre. Pakinggan po natin, mga sangkay. Sir, good morning. Sir, can you confirm na yung sinabi po ni SOJ na may 15 na police na under restrictive custody in relation to their alleged involvement po doon sa missing Sabongero case? Yes, we have placed several personnel under restrictive custody pending. Kasi mayroon pong mga kapulisan na isiniwalat nga po ang involved. Kasi ganyan po kalakas, mga sangkay, itong kung sino man, no? I'm not saying for now na ito po ay si Atong Ang, since siya lamang po ay inaakusahan pa lamang at hindi pa po ito natutuldukan, mga sangkay. Pero, ayon nga po sa report, matindi daw po talaga ang taong ito. Itong kung sino mang nasa likod. If it's Atong Ang or kung sino man, mga sangkay, makapangyarihan daw po talaga. Ngayon, may mga hawak daw po itong nakapulisan. Akala mo, palabas lang, mga sangkay. Akala mo, Batang Quiapo. Pero, ito po ay nangyayari sa tunay na buhay. The investigation on the missing Sabongeros, that we can confirm. And we have partnered with NAPOLCOM for the in-depth investigation of this case to ensure transparency and impartiality, and to ensure that really the ends of justice will be achieved. Are they here, sir, in Camp Crame? Yes, they are in Camp Crame. So, hawak na po nila, mga sangkay, itong mga kapulisan na ito. Last question, ano po yung pinakamataas na rango doon sa 15 na... Lieutenant Colonel. Lieutenant. Thank you, sir. Ang pinakamataas na rango is Lieutenant Colonel. Ayon po dito kay General Torre. Thank you, ma'am. Next. Alam nyo, guys, bibilib talaga ako, guys, kapag itong si General Torre, nasakutin niya kung sino po yung mastermind neto. Kasi, Diyos mo yung Marimar, hindi po basta-basta ito. 34 katao po ito. At sabi pa nga po, mga nasa 100 pa raw, mahigit. Yung veneration of GMA. Magandang umaga po. Sir, yung si alias Totoy daw, yung story ito ng last week, may nasubmit na daw sa PNP ng mga petty cash vouchers. Ang sinasabi niyang petty cash voucher is part of the attachment of his affidavit submitted to the DOJ now. Considering that this is now already under preliminary investigation. Yari, mga sangkay. Andyan na, yung CIDG ay talagang gumagalaw na rin. The DOJ at talaga sa SOJ, on top of this, I would defer the answering to those details kay SOJ na lang. Kasi para sigurado tayo na iisa ang kumpas at makukuha nyo rin ang latest na developments. Kasi sigurado ako mas mabilis ngayon ang pasok ng information sa DOJ because they are already leading the preliminary investigation, and the PNP is just one of the information providers. Yung po bang mga names doon sa petty cash vouchers, same din nung mga 15 police officers? Hindi lahat, na hindi perfect ang matching, no? Hindi perfect ang matching kasi yung 15 naman na names ay iba-ibang sources noon, hindi lang yung petty cash vouchers, no? So, hindi eksakto ang names na match, pero marami doon ay pareho. Nag-match po. Doon po ba sa last na lang po sa akin, yung sa 15 po ba, ano ang participation nitong mga to, kung maaari lang? Nako, eto na. Well, yan ay subject ngayon ng investigation. Yan ay subject ng investigation, both administrative and criminal investigation.
So hindi ko naman pwedeng pangunahan siguro, pagpapasensya nyo, hindi ko mapangunahan kung anong maging resulta ng investigation na to. In the interest of fair play, bigyan natin sila ng pagkakataon din na sagutin yung mga reklamo laban sa kanila. Pero isang sigurado rito, hindi namin sila bibigyan ng luwag, hindi namin sila bibigyan ng puwang Yun. na paglaruan ng ating hustisya. Ayun. Magandang mensahe yun, no? Hindi sila bibigyan ng luwag at hindi sila bibigyan ng puwang na pagtripan o paglaruan yung justice system. Kasi mga sangkay, alam naman po natin sa Pilipinas, pera-pera lang, lusot na. Pero this time, mukhang iba po. Kahit po mapera ang makakabangga, ito po mga sangkay, si General Torre po yung kanilang makakalaban at ang Marcos administration. Yes, ma'am, go ahead. Sir, itong 15 po ba, identified ni alias Totoy dun sa affidavit niya po? Yes. Can you confirm din, sir, na nasa ilalim ng protection po ninyo si alias Totoy, gaya po ng sinabi po ng DOJ, sir? Well, si Totoy kasi matagal na sa amin na nagbibigay ng statement. Kami actually kumuha ng statement niyan. Ibinigay months before, okay? Kaya lang, siyempre, we have to put it under wraps to ensure na hindi ma-preempt ang aming mga moves. Kaya nga, Okay. Months pa. So matagal na pala ito mga sangkay na nag-feed ng information. Ngayon lamang po nagkaroon ng pagsisiwalat mga sangkay. So very interesting ito. No? Matagal na pala. Ngayon lamang na-reveal mga sangkay. Oy, sounds no? Very interesting itong nangyayari ngayon, yung development. Kasi sila pala may hawak na nito, mga sangkay, nakaraan pa. Matindi ito. Matindi itong kabangga ngayon ni Torre. Sir, good luck po talaga. Good luck. kami nakakuha ng voluminous evidence dahil medyo under the radar ang pagkuha namin ng mga information na yan. Sinekreto lang nila, no? Grabe. Inano nila, sinekreto. Ang daming issues. Sige, issues dito, PRRD, ganito. Yung pala, may lihim na po silang kinakalkal nang walang kamalay-malay. Nag-follow up kami para Kasi nga, matindi kalaban, makapangyarihan eh. masiguradong matibay ang kaso. So, sa ngayon, ang lahat ng mga information na yan ay nakasubmit na sa DOJ for their preliminary investigation. So, maghintay na lang tayo kung ano ang magiging resulta niyan. So, as for kay Totoy naman, si Totoy ay binibigyan namin ng nasa protective custody namin siya Yun. sa ngayon, but he is already applying for the Witness Protection Program dahil pag siya ay nag-qualify, ito turn over namin siya sa DOJ. Sa ngayon naman ay madali na yun at nasa kay SOJ na nga ang final say dyan sa kanyang protection. Last on my answer, yung pamilya ng ilang nawawalang sabungero nasa CIDG po last Friday. At ang panawagan po nila sa PNP, sisirin na po yung kung saan man tinapon sa Taalig. Ano pong latest po dito, sir, sa panig ng PNP? Actually, yung plan na yan para masisid ang mga katawan na yan ay hindi lang naman sa Taal ang information na hindi lang naman based on our information, hindi naman sa Taal ang disposal, no? So, hindi lang pala sa Taalang tapunan. Pambihira. So, saan pa, sir? Hindi lang sa lake ang disposal. May mga areas pa. At yan naman ay mga ini-examine na namin. Yun. So, hindi lang pala sa Taal. Grabe itong pasabog na to. Hindi lang pala sa Taal ang tapunan, mga sangkay. Hindi lang natin pinipreempt para to preclude yung Good. yung, alam mo na, yung ma-preclude yung pag may mga tao apektado dyan, gagawa rin siyempre ng paraan yan. Mismo. Oh, 'di ba? Yung kapag ka naikanta na 'yan, hindi ko nga alam mga sangkay kung ang matinding twist diyan, kung hindi pala sa Taal tapos ibang lugar pala. Tapos twist lang po nila doon para hindi po mahalata mga sangkay na chine-check na nila yung location. Grabe to. Na ipigilin ang efforts ng pulis. Thank you very much, ma'am. We will proceed with Mr. Alfred Dalizon from People's Journal. Morning, sir. Sir, dung sa may nagsasabing kung sisisirin yung Taalig, napakalaki po nun at parang impossible unless na ma-pinpoint talaga ng mga witnesses yung exact location kung saan tinapon.
pabor ba kayo talaga na sisirin yun? Or sabi nyo mayroong mga disposal na ibang areas? Well, you know, andyan na lahat ng challenges eh. Hindi naman ibig sabihin na challenging, hindi natin gagawin. Dahil challenging siya, hindi natin gawin. We'll try. We'll see how Correct. far we can go sa ating mga efforts. Pag hindi kaya, aminin natin na hindi kaya. And we'll try another way. Correct, correct. Pero kung makaya naman sa normal na tech diving, baka po pwede. Okay? Sir, Lawak nun, guys. Pambihira. anong comment nyo doon sa reports na hindi lang sila nilubog sa Taal, kung hindi, merong mga iba, sinulog po yung mga victims? May mga information tayong ganyan. Yan nga sinasabi ko na Grabe. Nakakilabot yung pinagagawa sa mga ito, based mga on our sangkay. information, hindi lang sa Taal ang disposal. So pati ang ibang mga lugar na yon ay tinitingnan din natin. At before, syempre, ayaw nating i-preempt nga ang ating mga efforts. So hindi namin masyadong sinasabi muna. Sisikretuhin muna nila mga sangkay sa madaling sabi. Goods to, para hindi po makapag-ready yung makapangyarihang kalaban. So, papansinin nyo mga sangkay, matagal na pala itong nilihim ni General Torre. Nandyan na pala ito. Hindi lamang po inilabas para po talagang hindi makapaghanda kung sino man ang makapangyarihang tao. Yari talaga to mga sangkay. Well, ano po ang inyong opinion? Kakayanin kaya ni Torre si Atong Ang? Comment down below mga sangkay. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.